Nakaraang araw, may nasabi ako patungkol doon sa isa kong video na huwag kang mangutang para ipangbili ng luho. Ngayon, may isa tayong taga-suporta na nagka-interes sa topic na yun, about sa mga utang. Nag-message siya sa akin at nagtanong kung may mas malinaw ba ako na paliwanag o advice patungkol sa utang at kung paano ito makakabuti at makakasama sa atin. Kaya naman sa video na ito, susubukan kong sasagutin ang tanong na ito sa abot ng aking makakaya at dagdag na pananaliksik para mas mabigyang kalinawan ang katanungang ito. Pero bago po yan, welcome po muna kita sa ating channel. Maraming salamat po at napasyal ka dito. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa iyo sa posibleng dagdag suporta na manggagaling sa inyo. So kung handa na kayo, tara! Ihanda ang papel at ballpen dahil dito nyo malalaman kung mabuti ba o masama ang utang. Oo, alam nating lahat simula pa noon, tanong na ito ng karamihan. Pwede ba talagang umutang ng pera para itayo ng negosyo? At yung iba naman, takot din mangutang. Sa totoo lang, ang utang tinatawag ko itong balancer. Ibig ko sabihin, hindi naman pwedeng sabihin natin kagad na masama ito or mabuti. Nakadepende pa rin ito sa iyo kung paano mo gagamitin ang perang galing sa utang. Kaya dito lumutang ang salitang mabuting utang at masamang utang. Sana hindi kayo malito. Talasan nyo ang inyong pandinig, okay? Bago natin pag-usapan ang mabuting utang, unahin muna natin ang masamang utang. Ang masamang utang kasi ay ang utang na ginagamit mo pambili ng mga bagay na madali lang bumababa ang balyo. Halimbawa dito ay umutang ka ng pinambili mo ng bagong cellphone ng halagang 30k. Pagkalipas ng isang taon, bababa na ang balyo nito dahil nagamit mo na. So hindi mo na ito pwedeng ibenta ng 35k, baka mas mahirap pa nga ibenta ito ng 20k. Tulad din yan sa sasakyan, pagkatapos na nag-loan ka, bumababa din ang value nito. So ngayon, pag-usapan naman natin ang mabuting utang. Ang mabuting utang naman, ang perang inutang mo at pinangbili ng mga bagay na tumataas pa ang value. Nakakatulong ito para mas tumaas pa ang income mo. Or ginagamit mo ito para mas mag-generate pa ng maraming pera. Halimbawa dito ay umutang ka para makabili ng property, tapos ginawa mong paupahan. So maliwanag na maganda talaga ito. Kasi kikita ka dito monthly kapag may uupa na. O di kaya ibinta mo balang araw sa mas mataas na presyo. Kasi alam naman natin, pag-usapang land property habang tumatagal, tumataas talaga ang value nito. Ngayon, balikan muna natin ang pagpapangutang ng sasakyan. Ang sasakyan o kotse, pwede din naman maging mabuting utang ito kung ginagamit mo o nakakatulong ito sa pagninegosyo mo para kumita ka pa ng mas maraming pera. Halimbawa nito ay ginagamit mo ang kotse mo para pang-deliver sa customer from home to destination at iba pang business related na aktibidad. Pag-usapan naman natin kung bakit ka nga ba maghihirap sa utang. Maraming tao ang naghihirap sa utang dahil hindi nila ito kayang i-manage ng maayos. Parang feeling nila kasi normal lang na umutang ng umutang. Gusto ko banggitin sa iyo na hindi para sa lahat ng tao ang utang. Lalong na kung hindi mo pa alam kung paano gamitin ang perang galing sa utang. Lalong na kung wala ka namang kakayahan na magbayad o hindi ka willing magbayad. Kaya mas mabuti, wag ka na lang mangutang. Kaya naman na maghihirap ka lalo sa utang dahil sa mga sumusunod. Number 1, pinipilit mo kahit hindi mo afford. Kasi ang dali lang mangutang, isang swipe mo lang, magkakapera ka na kagad. Number 2, utang ang pinambayad sa utang. Masakit man na katotohanan pero maraming tao din ang ganito. Pinangbayad sa utang, galing din sa utang kaya lalong nahihirapan. Patong-patong na ang interes. Number 3, imbes na mag-ipon, sana at kumita, pinangbayad mo pa sa utang mo. Biruin mo yung future money mo na sana sa utang mo pa napupunta. Lahat apektado na. Pati financial goals mo na dapat naabot mo na. Number 4, mas malaki ang babayaran mo dahil sa patong-patong na interes. At siyempre kung hindi ka pa nakapagbayad on time, may mga penalty o ibang charges. Number 5, sakit sa ulo. Sasakit talaga ulo mo kung may utang ka at hindi mo malaman-laman kung paano ito mababayaran. Mga panahon na nagkakasakit ka na. At yung iba naman nasisira pa ang pagsasama sa ibang tao at sa pamilya. Kaya mas lalo ka talagang maghihirap sa utang kung hindi mo ito gagamitin sa tama. Kung magtatanong ka naman, kung ang pera ba na inutang mo, posible bang magpapayaman sa iyo kung ginagamit mo ito sa tama. Balikan natin ito mamaya. Ito muna pag-uusapan natin. Paano pala makaiwas sa masamang utang? Number 1, bago ka umutang, isipin mo muna kung para saan ba ito. Hindi yung basta-basta utang ka na lang.
mahalagang malaman mo talaga ang purpose sa paggagamitan nito. Number 2, tanungin mo muna sarili mo kung may kikitain ka ba dito o wala. Kung may chance naman na kikita ka ngayon or in the future, then go ahead. Pero kung alam mo naman na wala namang kwenta para pangluho lang, pangbisyo, wag na lang. Number 3, mag-improve ba ako dito? Kung magagamit mo ito para madagdagan ang kasanayan o matuto ka ng mga bagong skills, okay lang. Kasi magagamit mo naman ito in the future para kumita ka ng maraming pera. Ang number 4, mas nakabubuti sa'yo na huwag ka munang magkakaroon ng credit card. Or kung meron ka na nito, baka ito yung time na ipaterminate mo muna. Hindi ko naman sinasabi na masama ang magkakaroon nito. Pero mas mabuti na wala na lang muna. Kahit sabihin mo pa kasi sa akin na nakadepende ito sa mga taong gumagamit, pero mas lamang pa rin dito yung natutokso sa pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga masyado kailangan. Number 5, hayaan mo yung iba. Huwag mo ugaliin makipagsabayan sa kanila. Isa din kasi itong dahilan kung kaya ka nagkakautang dahil gustong gusto mong makipagsabayan sa mga mayayaman mong kaibigan. Mga taong hindi nagpapahuli sa mga litis gadget, mga produktong ubod ng mahal, mga sasakyan, pero sa totoong buhay mo ngayon hindi mo naman talaga afford. Kaya tuloy iniisip ng karamihan na dahil dito sa masasamang utang, ang utang ay hindi maganda. Pero hindi naman talaga ganun. Pwede ka rin namang kumita ng maraming pera dahil sa utang. Kaya balikan natin ang tanong kung pwede ka ba talagang yumaman gamit ang perang galing sa utang. Tulad ng nasabi ko, ang utang hindi naman talaga ito totally masama or nakakatakot gawin. Kung napapansin nyo, lagi nating sinasabi na huwag kayong umutang. Pero kung sa tingin mo naman, pagkakikitaan mo ito, okay lang din yun. May mga tao kasi na kaya daw hindi sila nakapag-start ng business nila dahil wala daw silang puhunan o pera. May mga nagtanong pa nga, dapat ba daw mangutang para makapagtayo ng negosyo? Bago ko sagutin ito, gusto ko sabihin sa iyo na napakaraming tao ng matagumpay na ang ginamit na puhunan sa negosyo ay nanggaling sa utang. Pero naging successful sila. Pero kiss-to-kiss business lang to. Pwedeng gumana sa iba or gumana sa iyo. Kaya para sa akin, hindi ka dapat mangutang kung mag-i-start ka pa lang sa pagninegosyo. Kahit nga pumunta ka sa bangko, isa sa requirements nila dyan ay dapat may 2 o 3 taon na existing ang business mo na kumikita na talaga ito. Kaya pag mga utang na puhunan, karamihan dyan nanggagaling sa kakilala mo o kaibigan mo na nagpapautang ng pera. Pero ang ibig ko lang sabihin dito, kung kailan ba talaga dapat mangutang para sa negosyo mo. Ito yung time o panahon na mag-expand ka na ng business mo o gagamitin mo ito para sa business operation mo. Pambili ng karagdagang equipment, bagong truck na magagamit para sa bagong branch, at iba pa. Dapat ganito kasi, ang ibig sabihin nito, tumatakbo na talaga ang negosyo at kumikita na talaga ito. At dahil dito, malalaman mo na kung ilang buwan o taon makakabalik ang pera na inutang mo. At syempre, madali na lang din malalaman yung tinatawag nila na return of investment. Isipin mo kung mangungutang ka kagad ng pera para mag-umpisa ka pa lang ng negosyo. Tapos, hindi ka agad mag-success yan. Kasi beginners ka pa lang, wala ka pang masyadong idea sa realidad ng pagninegosyo. Ang mangyayari, naging 2 na problema mo. Una, yung nalugi mong negosyo na dahilan na mas lalo kang nawala ng pera imbis na kumita. Pangalawa, yung inutang mo ng pera na lumalaki ang interes kada buwan. Mas lalong lumalaki ang babayaran mo. Kaya dito natin makikita ang kahalagahan talaga ng pagkakaroon ng emergency fund o savings. Kasi kung may savings ka, hindi mo kailangan mag-start ng negosyo na ang pera galing sa utang. Pwede ka naman talagang mag-umpisa ng business kahit sa anong meron ka ngayon. Kahit maliit lang muna ang kapital. Baka may nakatago kang resources ka pa dyan. O pwede din naman mag-umpisa ng negosyo na walang puhunan. Meron din naman ganito. May video na akong ginawa sa mga nakaraan. At ito ang sagot ko kung yayaman ba talaga ang taong gamit ang pera sa utang. Malaking oo ang sagot ko dito. Kung marunong ka talagang gumamit ng pera na galing sa utang. Yung mga utang na may saysay, utang na magpapasok pa ng maraming pera sa iyo, kahit sa maikling panahon o mahabang panahon. Kasi ang katotohanan naman talaga, kahit mayaman o milyonaryo pa yan, may mga utang naman talaga yan. Kahit pa yung naglalakihang kumpanya, may mga utang din yan. Pero ang mga kumpanyang ito, mga milyonaryo na ito at ang mga inuutang nila, nasisigurado nila na nagagamit talaga nila sa tama. Hindi sila nangungutang para magpayabang lang. Utang ito, naggagawa pa ng mas maraming pera para sa kanila. Utang ito na para makapag-invest pa ng mas maraming asset. Ganon ang ginagawa nila. Kaya kung
maunawaan mo lang ang salitang mabuting utang, sigurado ako mas lalo ka pang yayaman. Maraming salamat at naabot mo ang part na ito. Sana ang makuha mong aral sa araw na ito ay magsilbing advantage mo para sa iyong mga pangarap. Paalam.